Hello guys and welcome back to my channel, and this is Papa Dave. So here we go sa ating lesson number 5. So dahil alam na natin yung mga basic na kailangan natin, alam na natin kung paano gumawa ng profile, alam na natin kung paano pag-aralan yung mga skills. So dito na tayo sa kung paano mag-apply dun sa mga inaral natin. Paano natin siya a-applyan para makakuha tayo ng client, para mag-umpisa na tayong kumita. Okay guys, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay guys, sa mga subscribers natin, no, so isa to sa mga makakatulong sa inyo. So join tayo dito sa members area natin para maka-claim tayo ng certificate of completion na pwede nyong ilagay yung certificate na to sa mga freelancing website, sa mga profile ninyo para mas gumanda naman yung profile nyo at may maipakita kayong certificate, lalo na sa mga walang experience sa inyo. So isa to sa mga makakatulong sa inyo. So join lang tayo dito sa members area natin. Okay, so etong mga proposal letter at cover letter na to guys, sa mga matatagal nating subscribers, alam na nila to, no? At saka nakikita na nila to sa mga tutorials na ginagawa ko. So dito rin guys, no? So hindi na ako gumagamit ng mga fancy effect dito sa masterclass natin dahil gusto ko diretsahan na. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano applyan yung mga inaral natin na skills sa mga freelancing website. So dito guys, no, halimbawa sa Upwork at saka sa onlinejobs.ph. So dito tayo magpo-focus. Meron tayong tinatawag dito na mga keywords. So halimbawa, no, yung mga skills na natutunan nyo. Product lister, product research, basta lagi nyo lalagyan ng e-commerce para ang lumabas or maisuggest sa inyo na mga freelancing website, yung mga about sa e-commerce. Halimbawa, no, dito sa Upwork, so isa-search natin dito yung dropshipping. So dito makikita nyo na may eBay dropshipping, may Shopify dropshipping, Amazon dropshipping. So kung product research ka naman, so itatype mo yung product research, e-commerce para mag-suggest sila sa inyo kung ano yung hinahanap nyong trabaho. So halimbawa nag-search tayo dito ng dropshipping, pag in-scroll down nyo, hahanapin nyo yung mga inaral nyo or napanood nyo na skills dun sa lesson number 3 natin. So halimbawa na meron ditong product research, so ibig sabihin magsasuggest siya ng ibang mga trabaho about dito sa e-commerce, about sa dropshipping. So yung keywords na dropshipping, lalabas siya kagaya ng mga naka-highlights na green na to. So yun, nag-highlights yung keywords na to. So dito guys, no, merong eBay dropshipping, product hunting, and listing. So isang set siya, no. Yung product hunting, product research din. Iniba lang niya yung term ng research. So product hunting and listing. So ibig sabihin naman dito, magsa-search ka ng product para mailista mo dun sa e-commerce store ni client. Tapos kapag maghahanap tayo ng trabaho, lagi yung tatandaan na dapat ay payment verified yung a-applyan yung trabaho. So halimbawa, no, mag-a-apply na tayo. Kiklik natin tong job post na to. So kung makikita nyo, no, posted 1 hour ago. So ibig sabihin bago lang siya. So dito babasahin natin yung description, ano yung hinahanap niya. So dito guys, no, kahit ano pa yung description na mababasa natin dito, isa lang at isa yung gagawin natin trabaho. Kailangan natin mag-search ng product na nabibenta. Kailangan natin maglagay ng tubo para makuha natin yung sinasabi niya ritong ROI or return of investment. Tapos, ito yung mga sinasabi niya, no? Profit sharing, no? 10 to 15% depende sa experience. So dito guys, no, sa pag-check niya yung profile mo, nakita niya yung inilagay nyo, kagaya ng itinuro ko sa inyo, ando dun na yung skill set. So ito guys, meron pa rito, no, fixed price. Ibig sabihin hindi siya hourly. So sa fixed price, $50. So malalaman natin kung ano yung papagawa niya sa atin or kung ilan listing bago natin makuha yung fixed price na to. Pero kung hourly to, mas maganda. So paano siya applyan? Kapag kayo yung nag-search ng trabaho na to, makikita nyo rito yung apply now. So ang gagawin nyo lang, kailangan nyo dito ng connects. Kagaya dito, no, may nakalagay dito na available connects 11. Ang kailangan mo na connects para makapag-send ng proposal ay 10 connects. Yung connects na to guys, para tong gem. No? Sa mga nag-game sa inyo, bago ka makabili ng item mo, kailangan mo ng gem. So dito guys, yung connects para siyang gem. Bibili ka ng connects para ma-applyan to kasi kailangan niya ng 10 connects. So dito makikita nyo naman kung paano bilhin to. So paano siya applyan? Kiklik natin yung apply now. Yan. Tapos, mamimili kayo ng profile. Ano yung profile na gagamitin nyo? Dahil nga pwede kang gumawa dito ng multiple profile sa Upwork. Halimbawa, e-commerce management ang ilalagay kong profile na makikita ni client kapag in-applyan ko yung trabaho na to. Tapos, nakalagay dito fixed price. Tapos sa terms, hindi nyo naman nakailangan yan, no? So dito, by milestone. Kapag fixed price, by milestone kapag sa e-commerce. Kasi kapag by project, ito yung mga
Halimbawa, no, magbi-build kayo ng Shopify store, kayo yung magse-setup ng Shopify store niya, ayun yung per project. Pero dito, per products tayo, halimbawa, per milestone. Halimbawa, nakapaglista ka na ng 20 na products, sa kanya i-release yung $50 na bayad sa'yo. So, meron naman, kapag hourly naman, wala kayong makikitang ganito. Lalabas dito ay kung magkano ang rate nyo per hour. So, halimbawa, no, $50. Tapos, makikita nyo rito yung date kung kailan nyo siya kayang tapusin. No? Halimbawa, no, mga 2 to 3 days ko lang kayang tapusin yan. So, sa description, lalagay nyo product research. Yan, lalagay natin product research and listing with profitable products. Halimbawa, yun yung ilalagay natin. So, ibig sabihin nun na maghahanap tayo ng profitable products para kasama na yung product listing. So, ayun na yung isang package na pwede natin ilagay dito sa description. So, ito yung makukuha natin na $45 kasi si Upwork ay 10% ang kinakaltas sa bawat kinikita natin, no, gamit yung website nila. So, dito naman sa cover letter, dito natin ilalagay yung mga proposal letter at cover letter natin. Yan, kung makikita nyo, pwede tayo mag-type dyan. So, ano naman yung ilalagay natin dito? So, ito naman yung mga proposal letter na pwede natin ipasa. Halimbawa, na sa dropshipping. Ito, dropshipping proposal letter to. Pwede nyong kopyahin to, i-edit nyo kung meron kayong maidadagdag. Kahit naman ano yung nakalagay dyan. Halimbawa, may AliExpress dito, may Walmart dito, may Target, may Banggood. Pero pagdating naman dun sa trabahong ina-applyan nyo, alam nyo naman na parang magsisearch kayo ng product sa Amazon, maglilista lang kayo ng product. So, hindi nyo naman gagamitin lahat to. Ito ay pangpaganda lang, no, na makikita ni client na pag in-applyan nyo yung trabaho pa, uy, ang daming alam nito, ito yung skill set niya. So, yun yung purpose ng pagpapasa natin ng proposal. Nalalagay natin yung mga ibang tools na kahit na hindi natin siya alam, pero yung ina-applyan natin trabaho, alam natin, napanood natin sa video yung tamang pagpa-product listing, tamang pagpa-product research. Yun lang yung trabahong gagawin natin kasi yun yung nasa job post. Pero yung skill set na to, pwede nyo siyang ilagay para parang palamuti, para makita ni client na ang ganda ng standing ng skill set mo. Yan, ginagawa ko to para may makuhanan kayo ng idea para makapagsimula na kayo mag-apply ng trabaho. So, kakopy nyo lang to, tapos ipipaste nyo dun sa proposal letter. So, ito yung sa eBay dropshipping or kahit na anong dropshipping. Ito naman yung sa email chat support. So, related sila, no? Kung makikita nyo, parang pare-pareho lang. Pero, related sila dito sa e-commerce. So, ito yung manual product listing. So, yung manual product listing naman, wala kayong gagamiting tools, direct kayo parehas lang siya, no? Ng dropshipping. Pero, manual nga lang. Yung ibang senaryo naman neto, yung bibigyan niya kayo ng products, tapos ililista nyo dun sa, halimbawa sa Shopify store niya, sa Poshmark, sa eBay, ng manual, nang wala kayong gagamiting tools. So, parehas lang siya ng product listing. Nilagyan ko lang siya ng manual kasi may mga job post na nakalagay na wala silang ginagamit na tools. Direct sila dun sa e-commerce website. Kaya, meron akong proposal para sa manual product listing. So, ito naman yung sa product research. So, ang gagawin nyo naman dito guys sa proposal letter na to, i-edit nyo kung meron kayong mas magandang masasabi na nakakapagpaganda, no? Nakakapagpaganda sa mata ng client. Pwede nyo siyang dagdagan. Ang akin ay binibigyan ko lang kayo ng idea kung paano namin ina-applyan yung mga trabaho namin. So, ang gagawin nyo rito, kakopy nyo lang or kopyahin nyo, tapos ipipaste nyo lang dun sa ina-applyan yung trabaho. So, ito yung mga sample ng proposal na pwede nyong kopyahin, tapos pwede nyong i-edit kung may i-edit kayo. At kung makikita nyo dito, no? Meron akong inilalagay na 1 year experience. So, lagyan nyo siya ng 1 year experience dahil hindi naman nila hahanapin yan. Wala naman tayong, sa trabaho naman natin dito sa e-commerce, wala naman tayong certificate, no? Halimbawa, nakatapos tayo ng isang project, wala tayong certificate na makukuha. So, andito ang makukuha natin ay i-rate tayo ni client dun sa trabahong ginawa natin na makikita sa freelancing profile natin. Na kapag may in-applyan kayong another na client, makikita niya na meron kayong history of work nyo, na meron binibigyan kayo ng 5-star. So, depende yan. Kaya sa akin, dito tayo mag-start na mag-build ng profile. Kailangan galingan natin yung trabaho natin para mabigyan tayo ng magandang rate, no? Magandang feedback para pag nakita ng mga susunod na a-apply nating client na magaganda yung mga feedback nyo. So, yan. Ito guys yung mga sample ng proposal letter natin para makapag-start na kayo na maghanap ng trabaho. So, ito yung cross-listing, cross-posting. So, ilalagay ko yung video nito, no? Yung kung paano ginagawa yung cross-posting, yung cross-listing na to. Pero ito yung pinaka-proposal letter niya. So, hindi ko to na isama, no, sa mga skills. Pero ilalagay ko yung link nito sa description. Tapos, ito yung proposal letter na ipapasa natin. Okay, so once na nakopy nyo na siya, guys, ipipaste nyo na lang siya rito. Yan. So, ito na yung paano siya applyan.
Yan, ito yung ipapasa nating letter sa kanya. Tapos lalagay nyo lang dito yung pangalan nyo. Tapos kung meron kayong mga sample work, no? Yung sa sample work naman dito, yung portfolio na tinatawag, pwede nyo naman screenshot, no? Yung mga trabaho nyo, kung meron kayong mga tools na ginagamit. Ako ang ginagawa ko, ini-screenshot ko lang siya na meron akong access sa loob ng tools. Tapos nilalagay ko siya sa file para pag sa mga ganito na nanghihingi sila ng attachment. Pero ito optional naman to. Pwede nyong hindi uploadan to ng mga file. Na optional naman to. Pwede kayo mag-add dito ng portfolio. Pwede kayo mag-add ng certificate. Yan, kagaya nung certificate na ino-offer ko sa inyo. May mga client talaga na naghahanap sila ng certificate. So, magjo-join lang kayo dito guys sa members area natin para makaklaim kayo ng certificate. At meron kayong mapapanood doon ng mga in-depth tutorials, no? At dadagdagan pa natin yon. Pagkatapos kong gawin yung masterclass na to, dadagdagan ko yung course na yon. Maggagawa ko ng mga in-depth tutorial doon para mas ma-master nyo yung mga skills na pinag-aaralan nyo. So, pwede nyo yan i-add dito. Tapos yan guys, no? Wala pang nagbibid kasi bago pa lang siya. Para sa akin, magastos pa kung magbibid kayo. Applyan nyo lang siya. Tuturuan ko kayo sa susunod na lesson natin. Tuturo ko sa inyo yung mga diskarte sa pag-apply ng trabaho. Tapos, send for 10 connects. So, marireceive na yan ni client. Maghihintay na lang kayo. Pag nireplyan kayo, ituturo ko rin sa inyo kung paano sagutin yung mga interview. So, dito naman sa interview is about sa mga gagawin nyo lang sa trabaho. So, dito naman sa onlinejobs.ph, wala naman kayong babayaran dito or bibilin na connects. So, halimbawa, no, itatype nyo lang yung dropshipping, tapos kiklik nyo yung search or i-enter nyo lang. Yan, tapos pwede nyo lang scroll down. Maghahanap na tayo dito ng trabahong dropshipping. So, kagaya nito, no, meron ditong product lister. Halimbawa, no, kaya in demand to, no? Product lister na alam ko na kung paano ginagawa yung product lister. So, kiklik nyo lang yung job post, tapos apply for this job. Pero syempre, basahin nyo muna yung description. Basahin nyo muna yung description ng trabaho bago nyo siya applyan. Make sure na napag-aralan nyo yung nakalagay dito sa description. So, halimbawa guys, na ito yung trabahong nakita natin, kagaya nung sa Upwork. Click nyo lang apply for this job. Yan, anong subject? Applicant. Nalagay lang natin yung applicant. Tapos, dito na natin ipipaste yung proposal letter. Yan. Tapos, lalagay nyo lang yung pangalan nyo rito. Tapos, dito guys, na may nakalagay dito na Skype. So, contact info, Skype. Yan. Tapos, kiklik nyo lang yung send email. So, ganun lang kasimple yung pag-apply ng trabaho. Ang kailangan lang natin dito ay matutunan yung mga keywords at papaano yung diskarte nung mga a-applyan yung trabaho. Sa susunod na lesson natin guys, ituturo ko sa inyo yung mga diskarte na yan. So, ganun lang ang paggawa ng proposal letter or cover letter para makapag-apply tayo ng trabaho. So dito guys, no, sa point na to, no, sa lesson natin na to, pwede na kayong makapag-apply ng trabaho. So kung meron kayong makikita ng mga interview strategy, so ilalagay ko na yung link sa description habang hinihintay nyo yung mga gagawin ko pang video kung paano natin mapapasa yung interview. Syempre, hihimayin natin yan sa susunod na mga lesson natin para mas maintindihan nyo, mas ma-enhance nyo, mas ma-master nyo kung paano mag-apply at kung paano mapasa yung mga interview na yan. Ganun lang kasimple guys, no, yung pag-apply dito ng trabaho. Ito yung proposal letter na o-offer ko sa inyo na pwede nyong gamitin para makapag-start na kayo ngayon na maghanap ng trabaho at mag-apply. Kita-kits tayo guys sa next lesson natin. Tuturuan ko naman kayo kung paano yung diskarte sa pag-apply ng trabaho. So sana guys nakatulong sa inyo yung video na to. So yun lang po at maraming salamat.